Magandang buhay mga ka-ekonomista! Sa lahat ng grade 9, ako ang inyong guro sa Economics, Febelines Reyes mula sa Luna General Comprehensive High School. Nasa ikalimang module na tayo ng Araling Panlipunan 9 Economics. Mahalaga sa buhay ng isang tao ang maging isang matalino pagdating sa pagkonsumo. Dahil hindi tinuturo ng economics ang tiyak na formula upang yumaman, itinuturo naman nito ang wastong paraan na gamitin ang anumang yaman. Isa ang tiyak na maaaring epekto nito, iyon ay maaaring maging puhunan upang mapalago ang ating mga hilig, gusto at mga pinagkakaabalahan. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Balikan natin ang nakaraan nating tinalakay tungkol sa pagkonsumo. Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa paggamit ng tao ng produkto o serbisyo. Merong dalawang bagay na kinokonsumo ang tao. Una ay produkto. Ikalawa ay ang serbisyo. Ito ay tumutukoy sa pagbili ng produkto at serbisyo para tugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Kapag natugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao, ito ay napapanatag at magiging masaya sa kanyang buhay kaya siya ay nakararanas ng tinatawag na satisfaction. Ito ay isang mahalagang gawain sa ekonomiya ng isang bansa sapagkat ito ay nagbibigay katuturan sa produksyon. Merong 5 uri ng pagkonsumo. Ito ay ang produktibo, tuwiran, maaksaya, mapanganib at lantad. Naaalala mo ba ang larawan na ito? Noong sinabi kong pumili ka ng produktong iyong bibilhin mula sa 500 na budget mo, ano ang iyong unang naging basehan ng iyong pagpili ng iyong ikokonsumo? Meron kang 30 segundo upang bumuo ng iyong sagot. Maaaring naging basehan mo ay ang presyo. O baka naimpluwensyahan ka ng napanood mong anunsyo. Huwag kang mag-alala dahil aalamin natin kung tama lang ba na makaimpluwensya ang mga ito sa iyong paggawa ng desisyon. Ang kakayahang kumonsumo ng isang tao ay nakabatay sa salapi na maaari nitong gastusin. Alamin natin ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao. Pagbabago ng presyo, kita, okasyon, mga inaasahan, pagkakautang, pag-aanunsyo o demonstration effect, panahon, at panlasa. Isa-isahin natin ang mga ito. Simulan natin sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ay halaga ng katumbas ng isang produkto o serbisyo. Madalas, mas mataas ang pagkonsumo kung mababa ang presyo na bibilhin at mas mababa naman ang pagkonsumo kung mas mataas ang presyo ng bibilhin. Kadalasan, mas tinatangkilik ng mga mamimili ang produkto o serbisyo kapag mura dahil mas marami silang mabibili. Ikalawa, ang kita. Ito ay tumutukoy sa salaping tinatanggap ng isang manggagawa katumbas ng kanyang ginagawang produkto at paglilingkod. Ayon kay John Maynard Keynes, habang lumalaki ang kita ng isang tao, ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng kita ay nangangahulugan ng pagbaba ng kakayahang kumonsumo. Kaya naman, mapapansin na mas maraming pinamimili ang mga taong may mas malaking kita kung ihahambing sa mga taong mas mababa ang kita. Ikatlo, ang okasyon. Ito ay tumutukoy sa mahahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao. Ang mga okasyon katulad ng kaarawan, pista, Pasko, at iba pa ay tiyak na gagastusan ng tao upang ipagdiwang ito. Ikaapat, mga inaasahan. Ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakakaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan.
Halimbawa, kung inaasahan ng mga tao na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produkto dahil sa kalamidad, tataas ang pagkonsumo nito sa kasalukuyang panahon bilang paghahanda sa pangangailangan sa hinaharap. Ikalima, ang pagkakautang. Kapag ang tao ay marami ang pagkakautang, likas na maglalaan siya ng bahagi ng kanyang salapi upang ipambayad. Kung kaya't, ito ay magdudulot ng pagbaba sa kanyang pagkonsumo dahil nabawasan ang kanyang kakayahan na makabili ng produkto o serbisyo. Sa kabilang banda, tataas naman ang kanyang kakayahang kumonsumo kapag kaunti o nabayaran na niya ang kanyang pagkakautang. Ika-6, ang pag-aanunsyo o demonstration effect. Ito ay isang pamamaraan upang hikayatin ang mga consumer na tangkilikin ang isang produkto o paglilingkod gamit ang mga kilalang personalidad. Madaling maimpluwensyahan ang mga tao dahil sa mga anunsyong napapanood sa TV at social media o kaya'y naririnig sa radyo na nagpapataas sa kanyang pagkonsumo. Ikapito, ang panahon. Nagbabago-bago ang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao dulot ng pagbabago ng panahon. Halimbawa, sa panahon ng tag-init, kokonsumo ng malaki ang tao sa paggamit ng electric fan o aircon at pagkain na malalamig para maibsan ang init. Ikawalo, ang panlasa. Ito ay tumutukoy sa mga naisin na makamit batay sa panlasa o kagustuhan ng isang individual. Karaniwang naaayon sa panlasa ng mamimili ang pagbili ng mga produkto at serbisyo. Ang mga nabanggit ay maaaring makaapekto sa pagdedesisyon ng tao sa paraan ng kanyang pagkonsumo. Maaari ding maging dahilan ang mga sumusunod na mga pag-uugali ng consumer sa pamimili. Una, nakaugaliang pamimili. Ikalawa, limitadong pagdedesisyon sa pamimili. Ikatlo, mahirap na pagdedesisyon sa pamimili. At ikaapat, biglaang pamimili. Talakayin natin isa-isa. Ang nakaugaliang pamimili ay naglalarawan sa uri ng pagkonsumo kung saan ang consumer ay gumagamit lamang ng kaunting oras para hindi mapagod sa paggawa ng desisyon ng pamimili. Ang karaniwang kinokonsumo ay mga murang produkto katulad ng soft drink at meryendang pagkain. Ang limitadong pagdedesisyon sa pamimili ay kalimitan o minsan lamang. Ito ay nangangailangan ng katamtamang oras upang humanap ng impormasyon tungkol sa produkto o serbisyo. Halimbawa nito ay ang pagbili ng damit na may tatak o branded. Ang mahirap na pagdedesisyon sa pamimili ay hindi madalian at nangangailangan ng sapat na oras upang makagawa ng desisyon. Kadalasan, ang pagkonsumo sa napiling produkto o serbisyo ay may kasamang panganib. Halimbawa, ang pagbili ng bahay o sasakyan, ang pagpili ng kurso at paaralan sa kolehiyo. Ang biglaang pamimili ay uri ng pagkonsumo kung saan ang consumer ay biglaan o on the spot na bibili ng produkto o serbisyo na kanyang nakita. Ang pamimili ay hindi nakaplano o wala sa budget. Halimbawa nito ay ang pagbili ng bagong cellphone, sapatos o aklat. Bilang karagdagang kaalaman tungkol sa pagkonsumo, nakakaimpluwensya rin ang mga sumusunod: regionalismo, kaisipang kolonyal, pakikisama, at pagtanaw ng utang na loob. Kapag sinabi nating regionalismo, ay pagtangkilik sa mga produktong gawa ng sariling lalawigan at rehiyon. Katunggalin nito ang kaisipang kolonyal, kung saan pagtangkilik ito sa sariling produkto. Ang kaisipang kolonyal ay ang higit na pagtangkilik sa mga produktong galing sa ibang bansa. Ang import liberalization ay ang malayang pagpasok ng mga dayuhang produkto sa lokal na pamilihan. Ang pakikisama ay ang pagtangkilik ng mga produkto ng isang kilala o isang suki. Ang pagtanaw ng utang na loob ay pagtatamo agad ng kasiyahan ng consumer sa pagbili at paggamit ng produkto. Minsan, dahil sa kontribusyon ng isang kumpanya sa komunidad, ay napipilitang
tangkilikin ang mga produkto nito. Mahalaga rin na alam ninyo ang mga batas sa pagkonsumo, ang Law of Variety, Law of Harmony, Law of Imitation, Law of Diminishing Utility, at Law of Economic Order. Ang Law of Variety ay higit ang kasiyahan ng isang tao sa pagkonsumo ng iba't ibang klase ng produkto kaysa paggamit ng iisang uri lamang. Ang Law of Harmony ay ang pagkonsumo ng magkakakomplementaryong produkto upang higit na matamo ang kasiyahan. Ang Law of Imitation ay higit na nasisiyahan ang tao sa panggagaya ng ibang tao. Ang Law of Diminishing Utility ay ang unti-unting bumababa ang kasiyahan dahil sa sunod-sunod na pagkonsumo ng iisang produkto. Ang Law of Economic Order ay higit na kasiyahan kapag nabibigyang halaga ang pangangailangan kaysa luho. Napapaloob dito ang mga tinatawag na standard of living, uri at dami ng mga produkto na kinokonsumo ng individual para matugunan ang pangangailangan na magtamo ng kasiyahan. Ang poverty standard ay ang mga taong umaasa sa mga tulong, donasyon at limos mula sa iba't ibang institusyon upang matugunan ang mga pangangailangan sa araw-araw. Bare living standard kung ang kinikita ng mga tao na kabilang sa pamayanang ito ay sapat lamang upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Tinatawag na isang kahig, isang tukang pamumuhay. Ang decency standard kung ang tinatanggap na kita ng mga tao sa grupong ito ay mas mataas sa magagamit nila sa pagpili ng mga produktong makatutugon sa pangangailangan at kagustuhan. At ang luxury standard ay dito nakabilang ang mga rich and famous na tao. Walang limitasyon ang dami ng mga produkto na maaari nilang bilhin sapagkat di hadlang ang presyo sa kanila. Kumustahin naman natin ang kalagayan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Meron tayong tinatawag na poverty line, tumutukoy sa kita na kinakailangan upang matustusan ang pangangailangan ng pamilyang may 5 kasapi. At ang poverty incidence na nagpapakita ng porsyento ng mga Pilipino na hindi makatutugon sa pangangailangan tulad ng pagkain dahil sa mababang kita na tinatanggap. Ayan, nalaman ninyo ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao, ang mga pag-uugali ng consumer sa pamimili, mga nakaka-impluwensya sa pagkonsumo ng isang tao, mga batas sa pagkonsumo, mga nakapaloob sa ilalim ng Law of Economic Order at ang kalagayan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ngayon, dumako tayo sa inyong module. Maraming salamat sa inyong pagtunghay sa kabuuan ng Module 5 ng Aghang Panlipunan 9 Economics. Para sa mga video na gusto ninyong balikan, padalhan ako ng mensahe o text sa Messenger at ibibigay ko sa inyo ang mga link. Hanggang sa muli, ako si Teacher Feb na nagsasabing maging matalino sa paggastos nang hindi ka maghikahos.